Dramang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Siniwalat na ni Dax ang tunay na mastermind sa pagpapakidnap kay Don Pepe. Sino kaya ang babanggitin niyang pangalan? At bakit gulat na gulat sila Giselle nang mabanggit nga ng pangalan si Dax? Alamin natin. Welcome back sa aking channel, Abot Kamay na Pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa Abot Kamay na Pangarap. Dahil sa bar kung saan nga nandun itong si Michael, ay nakabangga niya nga si Doc Enriquez dahil na rin sa kalasingan nito. Kaya naman, agad na tinawagan ni Doc Enriquez si Denise, ang girlfriend nga nitong si Michael, para ibalita na lasing si Michael sa isang bar at kinakailangan na nga niyang sunduin dahil baka mapaaway pa nga ito. Nakarating sila Lynette at Chang Susan sa bar kung saan nandun nga itong si Michael. Dahil sinabihan siya nitong si Michael na magkita sila dahil may dapat nga daw silang pag-usapan. Pero hindi nga nakapagpigil itong si Michael. Dahil pagkita niya nga dito kay Lynette, ay agad niya ngang nilabas ang nararamdaman niya para dito kay Lynette. At mga hinanakit na bakit nga daw puro na lang daw itong si RJ ang bukang bibig ni Lynette. At hindi pa din makalimutan ni Lynette si Michael. Dito nga ay pilit na pinapakalma at inaawat na nila Chang Susan at Doc Enriquez si Michael. Pero ayaw niya nga na pinakikialaman siya. At nagpupumilit pa din nga siya na kausapin si Lynette. Kahit napakadaming tao na nga ang nakatingin at nanonood sa kanila. Lalong-lalo na nga, madami na nga ang nakakarinig ng pagtatapat niya dito kay Lynette. Sinabi din ni Michael na wala na ba daw pag-asa na magkabalikan silang dalawa ni Lynette. Dahil mahal niya pa nga daw itong si Lynette. At hindi daw mawawala iyon. Pero sinabi naman ni Lynette na may girlfriend na si Michael at hindi pwede ang gusto niyang mangyari. Kaya sumabat na nga itong si Chang Susan na akala nga daw nila ay nakamove on na daw itong si Michael. Pero sinabi ni Michael na wala lang yun at kahit kailan hindi nawala sa isip niya nga itong si Lynette. At si Lynette pa din ang mahal niya. Kinagulat nila Chang Susan, Lynette at Doc Enriquez ang pag-amin ni Michael dito. Kaya pinapakalma nila si Michael dahil nakakahiya daw sa maraming tao. Pero sinabi ni Michael na mas nakakahiya nga daw itong si Lynette dahil nagmumukha siyang tanga kakahabol nga daw dito kay RJ. Kaya naman gulat na gulat itong si Lynette sa sinabing yon ni Michael. Hindi nga namamalaya nila Michael na nasa likod na nga pala itong si Denise. At saktong sinabi ni Michael na kayang-kaya niya nga daw iwanan si Denise. Bumalik lang daw itong si Lynette sa buhay niya. Kaya naman, sa likod nila Michael ay wasak na wasak nga itong si Denise. Sa lahat ng natuklasan niya na ginagawa lang pala siyang panakiputas ni Michael. At para nga mapalapit pa din siya kay Lynette. Kaya nag-girlfriend siya ng malapit kay Lynette. Tila nakakadurog nga talaga nang marinig mismo sa boyfriend mo na hindi ka pala niya talaga minahal at ginirlfriend ka lang niya para mas lalong maging lumalapit siya kay Lynette. Pero bigo pa din nga itong si Michael dahil kailan hindi na siya gugustuhin ni Lynette. Dahil kahit kailan nga hindi pa din nawala sa puso at isip ni Lynette ito ngang si RJ. Kaya ganun na lang nga ang inis ni Michael kay RJ. Matapos din marinig ni Denise lahat ng sinabi ni Michael kay Lynette, ay iyak na to ng iyak at nilapitan si Michael para sampalin. Sinampal niya si Michael at sabay umalis. Nakonsensya naman itong si Lynette dahil para sa kanya ay siya ang naging dahilan
kung bakit nasaktan itong si Denise. Pagka-uwi nga nila Lynette, kinabukasan, ay maganda ang mood nitong si Chang Susan. Dahil ngayon nga daw ang hearing nitong si Moira na tinawag pa nga ni Chang Susan na Moiratic acid. Kaya naman, naganda na nga sila para sa hearing ni Moira at excited na nga sila na mahatulan na ng tuluyan itong si Moira. Dito nga din ay magkakaalaman na nga dahil ihaharap na nga itong si Dax sa hukuman para tumistigo laban kay Moira. Pero titistigo pa kaya itong si Dax laban dito kay Moira? O tuluyan na ngang magpapabudol o maniniwala itong si Dax kay Zoe na may pag-asa silang dalawa kapag hindi nga daw diniin at hindi si Moira ang ituro niya na mastermind na nagpakidnap kay Don Pepe. Sa kulungan naman, bago magpunta si Moira sa hukuman, mabusisi nilang kinag-usap ng abogado niya na bigay ni Eric. Pinagplanuhan nila kung ano nga daw ang dapat at hindi dapat sabihin ni Moira kapag nasa korte na sila. At ang mga sagot ni Moira sa abogado nga nitong si Giselle. Agad naman sinabi ni Moira na alam na daw niya at not guilty nga daw. Sa bahay naman nila Lynette, tinignan at pinagmasdan ni Lynette ang nabili niyang baril sa kaibigan ni Michael. Ito nga daw ang gagamitin niya na proteksyon laban nga kay Carlos. At alam niya na nga daw ang gagawin niya para proteksyonan ang sarili lalo na nga daw itong si Annalyn. Pero habang hawak nga ni Lynette ang baril, nagulat siya nang biglang pumasok si Annalyn at pinagsabihan siya. Nagalit si Annalyn kay Lynette dahil may baril nga itong si Lynette at ready daw bang pumatay itong si Lynette. Sumagot naman si Lynette na oo, papatay ako para maprotektahan ka at ang pamilya natin, kahit anong mangyari. Habang nagtatalo naman ang dalawang mag-ina sa taas, ay tamang-tama na napanood ni Josa at ni Chang Susan si Dax sa cellphone na nakalive at nagsasalita na nga sa mga press kung sino ang mastermind sa pagkidnap kay Don Pepe. Gulat na gulat sila sa narinig nila at nalaman nila kung sino ang mastermind. Nagpa-interview nga itong si Dax sa mga press para ibulgar na kung sino talaga ang mastermind sa likod ng pagkidnap kay Joselito Tanyag o mas kilala nga bilang Don Pepe na tatay nila RJ at Giselle. Habang pinapanood nga nila Zoe si Dax na nagsasalita sa mga press, ay kabadong-kabado nga ito dahil baka ilaglag nga ni Dax itong si Moira at hindi na makalaya si Moira. Pero gulat na gulat sila nang marinig nila na si Carlos daw ang mastermind ng pagkidnap kay Don Pepe. Kahit nga gulat na gulat itong sila Giselle, ay hindi pa din sila makapaniwala na si Carlos ang tinuturo ni Dax na salarin kung bakit nawala si Don Pepe. Sa ginawa nga ni Dax na pag-amin ng kasinungalingan, ay naging masaya at medyo takot itong si Zoe. Masaya siya dahil sa wakas makakalaya na nga si Moira. Malungkot dahil madadagdagan nga ang kaso ni Carlos. Kahit na nga hindi talaga si Carlos ang mastermind ng pagkidnap kay Don Pepe. Sumunod nga itong si Dax sa plano nitong si Zoe, alang-alang sa pagmamahal niya kay Zoe. Pero dahil nga hindi naniniwala itong sila Giselle at RJ, sa statement ni Dax sa mga media, ay ilalaban pa din nga nila ang kaso nito laban kay Moira. Paniniwalaan kaya ng maraming tao ang statement ni Dax o tuluyan na ngang mapapabaliwala ang batas at mapapanatili ang kasinungalingan. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan sa abot kamay na pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!